Kasi nung, di ba, kakatapos lang natin ng mga hallowed be thy name natin. Nung 2 beses pa, di ba? Ang naramdaman ko noon, di ko lang din alam kung nararamdaman nyo, na merong mga attack, di ba? Nung mga events natin na yon, na merong mga aberya na nangyari, may mga sumama pakiramdam, may mga na-late, may mga technical problems, di ba, sa mga gamit dito sa church, may mga pupunta na hindi nakapunta, tapos may mga, yung parang before, after, during, tapos ngayon, inaisip ko rin na after din ng mga events, syempre may mga taong nakakaramdam. Alam niyo yung parang after ng event, meron kang nadadama na nadi-discourage. Yung parang may mga parang boses ng kaaway na sinasabing malungkot kayo, ma-discourage kayo. Samantalang ang ganda naman ng ginawa ni Lord napakita natin yung hell, di ba? Pero sa lahat kasi ng mga events natin, alam niyo ba kung ano pinakaayaw ng demonyo? Yung hallowed be thy name. Kasi yun yung pinapakita natin yung hell, di ba? Yung impyerno. Kasi pinaka-tinatago ng kaaway yon. Ayaw ng mga demonyong malaman ng mga tao na merong impyerno. Syempre tayo may acting na, meron pang movie, di ba? Kaya naman, talagang nararamdaman mo, grabe yung mga attack na ginagawa ng kaaway. Pati mismo dun sa mga artista, mga gumagawa, di ba, mga naglilingkod kay Lord, na parang nararamdaman nila na parang tama ba na umacting ako? Tama ba na ginawa namin to? Ganun. Kasi mga attack ng kaaway yung mga ganyang bagay. Kaya ngayon, bukod doon, malalaman din natin, kailangan, after ng mga ginawa natin, kailangan natin maging strong uli kay Lord, di ba? Na bukod sa alam natin, syempre na may kaaway tayo, may mga demonyo, pero alam natin na, di ba, yung sabi ng Bible, greater is Jesus that is in us than he that is in the world. Sino mas makapangyarihan, si Lord o yung demonyo? Si Lord, di ba? Kaya ibig sabihin, hindi ka dapat matakot sa kaaway. Kasi, di ba, sabi nga daw, ang demonyo, para siyang yung daga na may megaphone, na tinatakot ka na, parang tinatakot ka na nakakatakot siya. Pero alam niyo ang sikreto, para magtagumpay tayo sa demonyo, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot sa kanya. Kasi, di ba, sinabi ni Jesus, na yun nga, napagtagumpayan niya na lahat sa krus. Nung napako si Jesus sa krus, wala nang kapangyarihan yung demonyo sa atin. Dahil na kay Jesus tayo, alam pa natin yung blood ni Jesus, hindi kayo dapat kabahan. Kaya habang tinuturo ko to sa inyo, huwag kayong matakot. Tandaan nyo, tatatak nyo sa sarili nyo, huwag kayong matakot. Kasi, mas matagumpay na tayo. Ibig sabihin, kaya sinasabi to ni Lord sa atin, kasi kaya nating lumaban, di ba? At matagumpay na tayo actually, di ba? Parang kailangan lang natin dumaan sa mga ganito, pero ayun nga, na alam natin, matagumpay pa rin tayo. Kahit parang alam niyo yung parang nangangagat man siya, pero siya, bungal. Nangangagat yung demonyo, pero bungal siya. Kaya kahit pag nangagat siya, hindi ka niya talaga makakagat. Kasi parang may umaano lang sa iyo. Ganon yung demonyo. Kaya huwag kayong masyadong na parang sobrang mas powerful siya. Kundi tayo yung mas powerful kasi alam natin yung tukol kay Jesus, yung blood niya. So ngayon, kaya para makabawi-bawi tayo, hindi tayo pumayag na ang dami lang mga aberya na ginagawa ng kaaway. Ayan, check natin ngayon kung paano ba ito, how witchcraft spirits attack. Ayan, paano ba nag-a-attack yung mga yung powers ni Satan. Ito, tandaan niyo pag sinabing witchcraft, hindi agad yan yung parang may walis na babae. Gawa ganon. Hindi agad yun. Pag sinabing witchcraft, hindi agad yung mangkukulam na may kalderong malaki, tas may walis ting-ting, ganon. Hindi agad ganon. Kundi, pag sinabing witchcraft spirit, ito yung mga power of Satan. Kapangyarihan ni Satan to na, kunwari, di ba, pag sinabi natin power of the Holy Spirit, alam natin yung power, yun na maganda, pag sinabing power ng Holy Spirit, meron kang nararamdaman na love, joy, and peace. Yung parang payapa ka. Pero kapag power of Satan yan, ang tawag dyan, witchcraft spirit. Ibig sabihin, nararamdaman mo yung takot, naguguluhan ka, parang hindi okay pakiramdam mo, may sakit. Ayun yung kabaliktaran. Kaya nagigets nyo. Pag sinabing witchcraft spirit, power ni Satan yan. At ito nga yung hindi natin dapat payagan, kundi dapat i-rebuke. Ayan, so yan. Sunod, ito, yung spiritual witchcraft is the power of Satan. Similar in comparison to the Holy Spirit being the power of God. Pag sinabi nating power of God, meaning may anointing dyan ng Holy Spirit, di ba? Pero sa kabaliktaran, ang spiritual witchcraft ay yan, power ni Satan at yan ay spiritual force. Pero si Holy Spirit, tao siya di ba? Pero yung spiritual witchcraft, force lang siya. Yun yung pinagkaiba. Pero tandaan natin, mas greater pa rin. Tsaka, ang takot, hindi galing kay Lord, di ba? Kaya, hindi tayo dapat matakot.
alam nyo dati, nung pumasok sa bago ko aralin yung mga spiritual warfare, ganun. Sobrang matatakotin talaga ako. Pero alam nyo yun, para pala manalo ka, kailangan i-overcome mo yung takot. Kailangan tumatak sa isip mong mas malaki si Lord. Kaya yun, na hanggang sa dami ko na ng mga nabasa na mga hanggang pinapatapang na ako ni Lord na di na ako natatakot sa mga ganun. Kaya, ayun din, kailangan malaman na maitatak nyo sa sarili nyo, hindi kayo matakot. Tapos ito pa, ang spiritual witchcraft, its purpose is to create spiritual people outside of God. Halimbawa, may kilala ba kayong mga espiritista, albularyo, ano ba yun, mga ganun? Bambabarang, ganyan. Ang tawag sa mga ganun, mga ano sila, di ba, spiritual people. Pero, ang ginagawa nila, spiritual people sila outside of God. Pero wala silang Diyos. Walang tungkol sa Diyos doon. Kaya, kunwari, tama ba na magpa-albularyo ka? Hindi. Kasi sa demonyo yun. Outside of God yan. Walang kinalaman ng Diyos doon. Tapos, witchcraft desires to take one into the realm of the Spirit without the Holy Spirit. Yan. Kaya, gusto niya makatap sila sa spiritual na bagay, pero in-out nila. Parang, hindi kasali Holy Spirit dyan. Kaya ibig sabihin, di ba kaya nakakatakot yung mga mangkukulam, yung mga wizard, ganun. Kasi sa demonyo yung mga spirito na yon. Kaya kasi ina-out nila yung Holy Spirit. Hindi tulad sa atin, ating mga Christian, di ba? Holy Spirit talaga yung nagte-take over sa atin. At sabi dyan, it wishes to control and manipulate others for the advancement of its own selfish purposes. Halimbawa, yung mga nagpapakulam, kulamin mo nga tong lalaki na to para magkagusto sa akin. Di ba? Selfish, yung purpose niya, kukulamin niya isang tao na to para makuha niya yung kayamanan. Ganun kasama yung witchcraft na selfish siya. Di ba? Hindi tulad sa atin, pag napuspos tayo ng Holy Spirit, sobrang joyful natin, sobrang mapagmahal natin. Magandang, ibig sabihin positive. Tapos ito, spiritual forces of wickedness. Di ba may nababanggit dito sa Bible na spiritual forces of wickedness? Ano yan? Ayan yung witchcraft power. Sabi dyan, there are spiritual forces of wickedness working to destroy our marriages. Itong spiritual force na to, na wicked, gustong sirain ang mga mag-aasawa, pamilya, school, churches, at bansa. Di ba? Kaya naman, hindi natin dapat payagan na manatili yun. Kasi ito pa, sa Ephesians 6:12, di ba nabanggit dyan yan, yung spiritual wickedness in high places. Di ba? Na tayo nga daw, pakinext, we wrestle not, hindi tayo nakikipag-wrestling o nakikipaglaban sa flesh and blood. Buti sana kung sapakan lang yung labanan. Kunwari, sakalin natin ng demonyo, patayin natin to, ganon. Buti sana ganon lang. Pero hindi, wala siyang flesh and blood. But against principalities, ibig sabihin spirito, ng mga masamang spirito yung kalaban natin, hindi natin pwede siya sakalin basta. Kailangan spiritual ang labanan, di ba? Sa prayer, ganyan, word of God. Yan, against spiritual wickedness in high places. Kasi, yan, at ano ang goal ng mga masamang spirito na to, yung witchcraft powers, yung John 10:10, yung the thief comes to kill, to steal, and to destroy. Gusto niya na sirain yung buhay ng tao, patayin, di ba, nakawan. Kaya ayan, tas ito pa, yung witchcraft is a real force in this end time. At alam natin, di ba, ngayong nandito tayo sa end times, hindi natin nagtatago to, talaga namang, ang kitang-kita na natin yung mga ginagawa ng mga, di ba, yung witchcraft power sa iba't ibang bansa. Sabi nga, and we need to understand that there is power available to the believers. Kailangan alam nating mga Kristiyano na meron tayong kapangyarihan na makalaya sa anumang mga witchcraft powers na to. At sabi nga sa 2 Corinthians 2:11, lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Di ba kaya, sabi dyan, hindi tayo ignorante na may demonyo o may kalaban tayo. Na kailangan hindi ka talaga ignorante kasi alam mo na gawa ng kaaway ito, hindi ako papayag. Di ba? Kasi pag hindi mo alam, papayag ka lang, di ba? Pero yan sabi, hindi tayo dapat maging ignorant. Kaya wag na natin sayangin ng oras. Ito na yung weapons of witchcraft. Meron pong 10 na ginagamit ang demonyo o yung witchcraft powers o si Satan para mag-take advantage sa mga Kristiyano o sa mga tao. Kaya tandaan natin to. Number 1, ito yung chaos, confusion, and fear. Kapag nararamdaman mo yung parang naguguluhan ka, nalilito, yung parang may mga away-away, gulo, tas nakakaramdam ka ng takot, ano yan? Witchcraft power yan. Ibig sabihin, merong na-i-release na witchcraft power sa buhay mo, kailangan matanggal yon. Kailangan hindi mo payagan na manatili yon. Kasi sabi dyan, witchcraft can be accurately described as a spiritual force that releases chaos, confusion, and fear against your mind. Yung sa isip siya sa isip siya ng nangyayari. Pero di ba anong sabi ng Bible? 1 Corinthians 14:33, for God is not the author of confusion, but of peace,
Kalooban ba ng Diyos na ang gulo ng isip mo? Kalooban ba ng Diyos na may nag-aaway-away? Di ba? Kalooban ba ng Diyos na ang gulo-gulo? Hindi, o nalilito ka. Kasi ang plano ng Panginoon sa atin, magkaroon tayo ng peace. Di ba? Maayos yung isip natin, maayos yung damdamin natin. Pero ito, sabi, witchcraft operates best in a whirlwind that gets everyone on edge, stirred up at each other's throats. Kaya, halimbawa kung sa bahay niyo may away-away bigla, o kaya may mga kakilala kayong biglang away-away kayo, ibig sabihin, ano yan, padala ng kaaway yan, para magkagulo-gulo. Ibig sabihin, dapat hindi mo payagan, kundi dapat i-rebuke natin yung demonyong spirito ng mga pag-aaway. Kasi padala ng kaaway yun. Kaya sabi dito, have you ever met someone who seemed really disorganized? Nakakita ka na ba ng taong parang ang gulo-gulo niya lagi? Yung parang, kunwari sa itsura din, ang gulo niya. Sa bahay nila, ang kalat din nila. Tapos, pagkausap mo siya, parang kung ano-ano laman ang isip niya, parang lutang, kung ano-ano. Parang alam mo yung hindi siya makapag-isip maayos dahil ang gulo-gulo ng isip niya. Sabi, have you met anyone who was always rushing around, lagi nagmamadali, gulong-gulo, litong-lito? Sabi daw, yung mga taong ganon, ayun yung mga people with those traits are prime targets for witchcraft attacks. Mas lalo silang target ng ganito, ng confusion kapag magulo sila. Sila yung mga taong ganon. Kaya para ma-check nyo kung nararanasan nyo to, sabi dito, bigla ka bang natutulala at nalilito ng sobra? May kilala ka bang pumasok sa isang lugar na sobrang intense o mabigat yung dating? May nakausap ka na bang laging nawawala sa focus o wala sa sarili habang nag-uusap kayo? Nare-realize mo bang hindi mo na pala napapakinggan ng taong kausap mo? Yan. At ang isip mo ba ay palipat-lipat lang ng topic? Yan. Kung ganyan yung nangyari sa isip mo, merong spirit ng confusion. Kailangan matanggal yun. Yan. Kasi galing sa kaaway yan. Witchcraft power yan. And sabi rin dito, pati na rin yung fear, di ba? Fear and intimidation are forms of witchcraft. Anytime na may taong nananakot sa'yo, sabi, watch for self-serving motives. That is witchcraft. Kasi kay Jonas Clark kasi may sa book niya to. Sabi niya doon, meron daw isang tao na lumapit sa kanya. Sabi sa kanya, pinadala ako ng Diyos para maging propeta mo. Sabi niya, kapag hindi ka nakinig sa akin, mamamatay ka within 30 days, pati babagsak ministry mo. Sabi niya, ano yun? Sabi niya, nandito pa rin ako, hindi pa rin ako namatay after 30 days. Kasi may mga tao na tatakutin kang ganon para lang hindi natin alam kung anong motibo niya, di ba? Kaya may mga tao na mananakot sa iyo ng kung ano-ano. Kailangan hindi mo paniwalaan 'yan kundi ganon din kasi may nabasa ko dati. Yung sa mga nagpapahula. Kunwari, hulaan mo naman 'tong anak ko, paano bang mawawala yung ganto-gano, yung sakit ng tiyan niya ganyan. Tapos after magpahula, sasabihin nung manghuhula na dapat mag-alay ka ng ganito, tapos, kung hindi mo gagawin to, mabubulag yung anak mo. Parang ganon yung witchcraft na nananakot na may mangyaring ganon, ganyan, yan. Kaya, ganyan yung witchcraft power talaga. Pero sabi nga dito, God never tries to control or manipulate His children. Tandaan nyo na, hindi nananakot ang Panginoon. Kunwari, di ba sa mga kulto ganon, pag di ka na nagsimba dito, mamamatay ka sa daan, ganyan. Parang kung ano-ano yung mga pananakot. Kaya, ganyan, pero tandaan natin, hindi ganyan sa Panginoon. Kaya yung mga pananakot na ganyan, kung may naranasan kayong gano'n na yung tao na to, tinatakot kayo na ganito yung mangyayari kapag hindi mo ako pinakasalan, tignan mo, lalaki tiyan mo. Di ba? Mga gano'n. Yung witchcraft power, hindi yun sa Panginoon. Kaya i-rebuke niya. Tapos, eto pa, yung part din dyan yung mga emotional manipulation, yung halimbawa, yung parang kung naramdaman nyo na yung roller coaster, yung pakiramdam nyo, yung feelings, hindi rin pala kay Lord yun. Yung parang roller coaster, masaya ka, biglang malungkot, ganyan-ganyan. Yan, hindi yan. Spirit of witchcraft works best by pulling on your emotion. Gusto niyang paglaruan din yung emotion natin. Kaya di ba dapat talaga, wag nating payagan na ganun tayo, kundi lumapit tayo kay Lord. Sabi nga, sometimes it will even cry with you. Tapos meron kasing may mga tao na para i-manipulate ka nila o para makontrol ka nila. Ang gagawin nila, iiyakan ka nila. Kailangan iiyak siya, sige na, ganyan-ganyan, pautangin mo na talaga ako. Yung iiyakan ka para mapautang mo siya. Yan, o kaya iiyakan ka para, sasabihin sa'yo, parang magpapakamatay ako pag iniwalayan mo ako, ganyan-ganyan. Di ba? Para may mga, kailangan daw, even tears must be discerned. Kahit na yung mga pag-iyak daw, i-check mo kung, ano ba to? May gusto ba tong gawin? Parang gano'n. Kasi,
Yan, part din ng witchcraft din yung mga emotional manipulation. Tapos pati, sali na rin pala dyan yung, yung tungkol sa doubt, mga unbelief. Galing sa demonyo rin yun, yung mga pag pinagdududa ka, kunwari umakting ka nung hell is real. Parang dapat di ka na sumali, no? Kita mo, nakakahiya ka, no? Parang ganun. Parang boses ng kaaway yon, pero di ba talagang matagumpay na naman na naka-acting kayo, di ba? Pero lalagyan ka ng kaaway ng mga sayang effort nyo, no? Ganyan, wag mo na kasi ulitin yan. Ganyan. Kaya may mga ganong bulong, halimbawa sa church, pag nagsimba, may mga bulong yung kaaway na wala naman nagmamahal sa'yo dyan, ganto. Ayan, kaya ayun nga yung, tandaan natin, pag may mga ganon tayong mga nararanasan, o kaya tagumpay lang ng ministry na ginawa mo, may mga ganong gagawin yung kaaway. Pero tandaan nyo, atak lang ng kaaway yun. Kasi, kaya wag nyo papaniwalaan yung mga boses na yun. Kasi kapag pinagdududa ka, pinatatakot ka, ganyan, galing sa kaaway lahat yun. Kaya dapat i-rebuke natin. Tapos pangalawa naman ay yung separation through isolation. Yan, ito yung, alam niyo yung humihiwalay. Yan, sabi, witchcraft separates and isolates. Beware of separation through isolation. Isolation is a solid weapon of witchcraft. Alam niyo ba, kapag ang isang tao talagang pinipili niyang hindi umattend, lagi siyang solo, groupings tayo, tapos siya laging solo, gano'n. Anong nangyayari dyan? Nagiging madali siyang i-attack ng kaaway. Di ba gano'n din yon sa turo sa atin sa one-to-one? Na kapag yung isang tao hindi nagpe-fellowship, anong nangyayari? Madali siyang target ng kaaway, di ba? At sabi dito, it wants to separate you from your friends, your church, or anyone whom it perceives can speak truth into your life. Nilalayo ka kahit dun sa mga tao makakapagsabi talaga sa'yo ng katotohanan. Di ba? Kunwari, may mga tao din dati na close kay pastor, pero nilalayo sila na wag mo na pagkatiwalaan yung pastor. Ayun yung tao na makakapagsabi rin ng katotohanan sa'yo, makakapag-rebuke sa'yo. Pero gagawin ng kaaway, pagdududahin ka dun sa mga tao na pwede mag-speak ng truth sa buhay mo. Tapos yun din yung mga uuwi na, hindi, parang sama ka sa fellowship, sama ka sa LG, hindi, uwi na ako, ganyan. Parang may mga bosses na nagsasabi na umuwi ka na lang, huwag ka na mag-fellowship, huwag ka na umattend. Yan, kasi alam niyo, pag nararamdaman yung ganon, merong witchcraft power. Kasi ang witchcraft nga, gusto tayong ilayo, di ba? Laging mag-isa ka na lang. Alam niyo yung ganyan yun, kunwari, nag-iimo ka na lang sa bahay, dito na lang ako sa bahay, hindi na ako a-attend, ganon. Sabi nga dito, your other friends are its perceived enemies. Kahit yung mga taong kaibigan mo, gagawin sa'yo, ilalayo ka rin dun sa mga kaibigan mo. People operating in witchcraft are masters at pitting people against one another. Yung nakakilala na kayo ng tao na pinag-aaway niya yung mga kaibigan mo. Yung sinabi niya dito, tapos sinabi niya doon. Pinag-aaway niya yung magkaibigan para mahisira yung friendship niyo. Ganon, para ikaw mag-isa ka na lang o kaya siya na lang yung maging kaibigan mo. Kaya yan, witchcraft power din yung ganon na pinagsiseparate niya yung magkaibigan dahil kung ano-ano sinasabi para sila na lang yung friends, ganon. Sabi rin dito, this spirit will do whatever it takes to control the environment around it. Yan, tapos it likes to be in the limelight of your life. Gusto niya, siya lang lagi yung bida, yung tao na to, yung may witchcraft power na ganon. Tapos sabi rin, a person that is humble of heart doesn't care about being the center of attention. They are interested in pleasing God rather than taking front stage. Yan, ang tao daw talagang totoong humble. Hindi niya, okay lang sa kanya kung hindi siya maging bida. Sabi nga, ang para sa kanya, basta magbigyan ng glory si Lord, okay na siya doon. Di ba, kahit nga yung mga taga-ayos lang ng mic, di naman kita sa sa TV, ganito. O kaya sa mga, di ba, parang ganun. Pero yung gusto niya na maging limelight, lagi siyang bida. Tapos sabi rin dito, people operating in witchcraft don't want to share your attention with others, but want to keep you totally for themselves. Nakakilala na ba kayo ng tao na parang gusto niya, kayo lang talaga? Yung bawal kang makipagkaibigan sa iba, bawal kang makipag-fellowship sa iba, ganon. Yung parang dapat tayo lang magka-chat, tingin nga ng messenger mo. Yung parang bakit mo hinart to? Akin lang dapat yung i-heart mo. Ganun. Tapos, yung parang dapat, kahit sa kaibigan, may ganung addict na kaibigan, di ba? Yung, kailangan tayo lang magkaibigan. Wala ka na dapat ibang kasama, kabanding, ako lang. Yan, sabi nga, a person operating in the spirit of witchcraft focuses conversations around themselves. Yung pag nag-uusap sila, kailangan tungkol sa atin dalawa lang, tungkol sa atin lang. Wala nang iba, wag na tayong mag-usap. Pagka ibang topic na, ibang tao na, kinakat niya na yon. Yan, kaya makikita nyo naman. Tapos mamaya pa, may mga tanong pa dyan. Tapos number 3 naman, yung super spiritual.
Yan, isang witchcraft power din to, weapon, yung nakaawa yung super spiritual. Sabi, acting super spiritual is another tactic. If need be, witchcraft will even get super spiritual in its effort to manipulate you. Nakaranas na kayo yung may kausap kayo na, yung alam niyo yung bibili lang kayong fishball, may verse pa. Di ba? Kailangan may verse pagka parang bibili lang tayo. Parang nag-uusap lang tayo kung anong baon natin bukas, tapos may verse pa dapat, di ba? Tapos yung alam niyo yung super spiritual, yung hanggang CR, may dalang Bible. Yan, parang gano'n. Parang basta yung, alam niyo yung, mararamdaman niyo naman yung gano'n. Yung, ang OA, yung parang, ang weird na ng dating dahil parang para lang masabi na siya, sobrang spiritual. Pero paraan niya rin yun, parang mag-manipulate ng mga tao. Para paniwalaan mo siya na, kunwari, parang malalim to, ganun. Pero may mga ibang tao, yung pagka-super spiritual na yun, paraan para magmanipula. Sabi rin dito, a person operating in this spirit might even call you up. May mga tao ganito daw, na may ganito. Yung sasabihin nila, tatawagan nila isang tao, sabi niya, alam mo ba, buong gabi ako napuyat kakapray para sa'yo. Sinasabi sa akin ng Holy Spirit na daw, tawagan kita ikaw unang tawagan ko sa umaga. Sasabihin ko sa'yo na na huwag ka matakot sa mga tao, ganyan, may sinasabi si Lord sa akin para sa'yo, gano'n. Kaya may mga tao na lalo, ang hindi mo siya kailangan paniwalaan, kung lalo na, nag-iimbento lang siya, hindi naman pala siya nagpuyat para mag-pray. Nagpupuyat lang pala siya para malaman paano kanya malaloko, di ba? Kaya may mga tao kasi na ganito, may mga tao na sinasabi nila, prayerful sila, pero hindi naman halata, ganon. Pero parang kunwari, lagi nila sinasabi na, thus saith the Lord, sabi ng Panginoon sa akin, ganito. Kaya nga, di ba, mahirap sabihin agad na, sabi ng Panginoon, ganon. Kasi yung mga taong ganito, di ba, sure, ganon sila ka-sure na sinabi talaga ni Lord yun, lalo na kung kita mo naman kasi di ba, ma-judge mo kasi yung isang tao by its fruit. Ano ba talaga yung bunga ng tao, di ba? Parang, kung makikita, may mga tao na ang dami niyang bashing sa church. Pero, makikita mo naman sa kanya, hindi naman talaga nagpe-pray ganun at mababaw sa word of God. Kaya yung parang ayun nga na may mga tao na ganito, yung sabi dito, people releasing witchcraft will often get spiritual with you by ending their conversation. Yung parang habang nag-uusap kayo, magtatangs pa sa dulo. Ay, biglang may revelation, wait lang. Yung parang mga ganon. Parang ipapakita sa'yo na super spiritual. Tapos pag magtatanungan, halimbawa, magtatanungan tayo, halimbawa sa church, may tanungan isa-isa. Biglang tayo, di ba, parang yung mga sagot lang natin, parang mga ano-ano lang, normal. Biglang siya, alam nyo, napaalalahanan ako kay Propeta Ezekiel. Na parang nagtatanungan lang tayo ng favorite color. Tapos biglang may naalala ka ng tungkol sa propeta, gano'n. Yung parang may mga yung alam niyo yung parang nila na hindi ako natural gaya nyo, super spiritual ako. Yung parang, dasa may mga may mga, di ba tayo talaga, naka-base naman talaga tayo sa Bible, pero hindi tayo yung parang papakita mong super spiritual ka. Kaya yung parang, alam niyo yung kagabi, may encounter na naman ako sa Panginoon. Merong akong nadama na, yung parang parang wala sa hulog. Ang tawag daw wala sa hulog. Yan yung parang, di ba, parang mapakita niya lang, ma-display na gano'n. Tapos sabi rin dito, people who practice witchcraft often act like they are better than everyone else spiritually. Yung papadaman nila na, eto ako, gano'n, parang gano'n. And they think they are perfect and you are not. Yan. At sabi rin, if they can get you to lose your composure public, minsan, kahit ipahiya ka nila para mapakita lang nila na mas level sila kaysa sa'yo. Sabi rin dito, witchcraft forces cause one to act so super spiritual that you can't even have a normal conversation with them. Yung parang, hindi kayo pwedeng mag-usap ng normal kasi kakaiba yung isip niya. Ganon. Parang parang sabi niya, parang, ayun nga, basta. Yan, if witchcraft can, it will get, parang alam mo, parang siyang namubuhay sa spiritual wonderland. Ganon, parang nobody can reach you. Parang ganon. Sabi nga, pero alam niyo ang reality, the more spiritual a person gets, the more balanced and relatable that person should be. Kung totoong spiritual ang isang tao, mas lalo siyang balance, mas lalo siyang madali makipag-usap sa mga tao. Pero ang weird, yung mga super spiritual, yun yung mga weird na hindi mo na ma-reach, gano'n. Pero ang totoong spiritual, kaya mong makarelate. Nakakausap mo ng matino, gano'n. Yeah, tapos sabi rin, pangsunod naman, number 4, yung loss of identity. Isa ring force ng witchcraft yung nalilito ka, nako-confuse ka, ano ba ako? Dati sigurado ka na
na may calling ka. Kunwari, kasi may mga marami dito, marami rin mga ganon, yung sure na sila talaga na magpipreach sila ng gospel. Tapos nilito sila ng kaaway, nagkaroon ng witchcraft power na ano, di ba, na lituhin sila. Nawala yung identity nila na, ano ba ako? Mag-share ba talaga akong gospel o ano, ganun. Sabi diyan, yung parang nalilito na, kagaya nga, parang sa babae ka, halata naman sa physical pa lang. Babae ba talaga ako? Di ba? Parang ganun, o yung sa lalaki, lalaki ba talaga ako? Obvious naman, sa physical pa lang. Pero yun, parang nililito kahit yung mga focus sa buhay, core values. Yan, kapag nararanasan nyo yung nalilito na kayo kung ano ba kayo. Yan, ano yan, witchcraft power yan ng loss of identity. Sabi dito, those influenced by witchcraft begin to wonder who they are. Nalilito na sila. Padala ng kaaway yan kapag naiisip niyan. They doubt their unique purpose and role in life. Talaga bang magiging ganito ako? Talaga bang ganito ako? Sabi, I have seen pastors attacked by witchcraft doubt their calling into them. Kahit na ilang taon na daw na nagpastor tong mga tao na to. Pero dahil na-attack sila ng witchcraft power, marami mga pastor hindi na nagpatuloy. Ganun. Kasi nalito na sila kung pastor ba sila. Di ba? Kaya yun, kahit nga yung mga, dati yung mga singer na Christian, na yung parang, di ba, ang ganda ng mga kanta nila, biglang nalito sila one day na hindi na daw pala sila Christian. Kasi ang tawag dyan, yung confusion, di ba, nabigay ng kaaway. Kaya sabi dito, when you find yourself losing purpose and wondering why you feel the way you do, that is a sign that the spirit of witchcraft is trying to steal your identity. Kapag nagkakaroon ng mga ganon, ninanakaw yung identity. Sabi rin, witchcraft's control will make you feel you are out of place and have no personal value as you watch your self-esteem disappear. Yan, kaya sabi, beware of drawing your sense of value from someone else other than Christ. Kaya ikaw, kung yung halaga mo ba bilang tao, saan nakadepende? Sa work mo ba? Pag nawala yung work mo, hindi mo na alam kung sino ka. Pagka nawala na ba sa'yo yung mic, hindi mo na alam kung sino ka. Kapag nawala ba sa'yo yung ministry na to, hindi mo na alam kung sino ka. Pero di ba yun yung tinuro sa atin ni Pastor na sa identity in Christ, na ang totoong identity natin na kay Jesus, di ba? Kaya kahit mawala yung kung ano-ano mga title natin, alam natin anak tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Di ba yung parang ganun, hindi nakabase sa kung anong meron ka. Kaya yun, yung mga ganito, yung mga confusion sa identity, talagang sa kaawayan. Kaya ngayon, may mga question para ma-check natin kung nararanasan nyo to o merong witchcraft power. Sabi, pakiramdam mo ba ay parang nababawasan ng pagkatao mo kung minsan kapag may ibang tao kang kasama? Iniisip mo ba na wala kang kabuluhan sa buhay maliban sa relasyon mo sa ibang tao? Na kapag nawala yung mga kaibigan o mga tao na to, di mo na alam sino ka? Sabi, pakiramdam mo ba ay nawala na ang sarili mong pagkatao? Yan. Sa sunod, pakiramdam mo ba ay walang kabuluhan ang buhay at ministeryo mo? Yan. Sunod, naramdaman mo na ba na sinubukan kang ihiwalay ng isa sa iyong mga kaibigan o kamag-anak mula sa iba? Yung parang gusto, sa'yo lang. Yung parang kanina. Na gusto, kayo lang yung friends, dito ka lang, ilayo ka sa pamilya mo o sa kaibigan na iba. Yan. Tapos ito pa, may kilala ka bang nagiging sobrang spiritual kapag sinusubukan mo siyang kausapin ng normal? Yan. Palagi bang sinasabi sa'yo ng taong ito kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanila na dapat mong gawin? Nawalan ka ba ng matalik na kaibigan dahil may nagsimulang magsalita ng masama tungkol sa kanila? Tapos, mayroon bang nag-umpisa ng away sa pagitan ng dalawa mong kaibigan? Tapos, mayroon bang nagpapakawala ng takot sa'yo tuwing gusto kanilang utusan na gumawa ng isang bagay? Tapos, sunod, may nagsabi na ba sa'yo na may masamang mangyayari sa'yo kung hindi mo susundin ang sinabi nila? Yan. Yun yung mga, kung yung naranasan nyo yung mga ganyan, yun yung form ng witchcraft din. Sunod, number 5, old sickness symptoms. Yan, alam nyo, yung sickness can be another weapon of witchcraft. Yan, na kapag nakikipaglaban ka sa spiritual warfare, na may mga tao daw na nakakaramdam ng sakit ng ulo. O kaya yung parang hindi sila makahinga. Ako nga, habang binabasa ko tong book na to, o inaaral ko to, parang ang sakit ng puso ko, parang alam mo yun, ang sakit, gano'n. Tapos, nang nabasa ko nga rin to, naranasan din akong ganyan na kunwari prayer marathon, may mga pagpe-pray ka. Pero masakit ulo mo, bigla ka nanghihina. Naranasan nyo rin ba yung gano'n na attend kayo, nag-decide kayo na magpe-pray kayo ngayon? Tapos, doon pa kayo sumama pakiramdam. Ay, hindi na lang pala ako tutuloy kasi nag-iba pakiramdam mo. Kung kailan mag-i-intercede ka, doon ka nakakaramdam ng mga iba't ibang mga masamang pakiramdam.
Sabi diyan, strange? Of course, it's strange. Yan, sabi dito, may time din sabi ni Jonas Clark na meron siyang pinagpe-pray na battle din sa spiritually, may pinagpe-pray siya. Pero sobrang lakas nung puwersa na yun, na witchcraft power. Tapos, nararamdaman niya na parang may nakatungtong na sa dibdib niya, na parang ganun kabigat. Nahihirapan siya, na parang magkaka-heart attack siya. Pero ang ginawa niya, pinlead niya yung blood ni Jesus. Tapos, pati nag-confess siya ng word of God, di ba? Kaya sabi niya, and I won, sabi niya, and you can too. Kaya di ba, na pag ginamit talaga natin yung power ng blood ni Jesus, yung word of God, di ba, alam natin magtatagumpay tayo sa kaaway. Kaya, pero, yun nga, nyo na sa sarili nyo na pag may time na gusto mo talagang lumapit sa Panginoon, o may mga ipagpe-pray ka, may mga ganong attack, kaya kailangan magpatuloy ka lang. Sabi rin niya, marami daw mga intercessor siyang kilala na bigla daw nagkakasakit o kaya sumasakit ulo, kapag nagde-decide silang mag-intercede. Yan, kaya naman, ayun. Tas meron pa mga yung sinasabing old sickness symptom, na yung mga dating sakit na, parang kala mo bumabalik, ganun. Kaya, pero ayun yung ay attack ng kaaway, kaya kailangan lang dyan, i-rebuke yun. Sabi dito, when you are ignorant, you don't know what to do. Kung hindi mo talaga alam, di ba, yung word of God, yung power ng Panginoon, malilito ka na lang, ganun, di mo na alam gagawin. Pero, but when you know the word of God, and your authority as a believer, you can fight back. Pero kung alam mo yung pangalan ni Jesus, yung salita ng Diyos, di ba yung dugo ni Jesus, mananalo ka. Gaya ng sinabi sa Revelation 12:11 na, and they overcame Him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Di ba? Kaya dapat kapag ina-attack ka ng kaaway, lagi mong alalahanin yung salita ng Diyos. Di ba? Kapag ginugulo isip mo, ano yung verse mo tungkol sa peace? Yan, dapat may memorize ka. Tapos number 6, ito naman yung weariness and fatigue. Yan. Alam niyo ba na paraan din ng kaaway to na yung pagurin ka, yung makaramdam ka ng sobrang pagod. Yung weariness, kasi alam niyo yung weariness na parang gusto mong mag-give up. Kapag patuloy na nararamdaman mo na parang lagi kang pagod, yan? Attack ng kaaway yan. Sabi nga, witchcraft drains the life or energy right out of you. Yung tinatanggal yung energy sa'yo. Sabi, kapag ina-attack ka ng kaaway ng ganito, you feel tired, pagod na pagod. Tapos hindi lang pagod depressed din. Yung parang, ba't ang lungkot? Pagod ka na nga, tas nalulungkot ka pa. Oppressed and fatigue. Na kahit daw mag-take ka ng vitamins, mag-exercise, hindi nakakatulong. Kasi nga, ibig sabihin, attack yun kapag ganun. Sabi rin dito, have you noticed how many go to work tired all the time? Yung papasok sa work, nakatatlong kape na, 3 baso na ng kape, pero pagod pa rin. Kailangan niya mag-3 kape para makapagsimula ng trabaho. Pero sabi nga dyan, could some of them be suffering from a witchcraft assignment? Di ba? Pwedeng, witchcraft assignment, yun na kailangan pa mag-3 kape ka para matanggal yung panghihina. Kailangan na dyan ipag-pray at i-rebuke. Sabi nga, others feel sad. Yung iba, nararamdaman nila yung lungkot. Tapos yung iba, natutulog kasi malungkot sila, ganun, and can't get out. Sabi nga, what I used to think was simply stress na parang akala mo stress lang yun, pero pwede palang maging indication of demonic assignments. Di ba? Kaya yun, kapag nararamdaman natin yung mga ganun, kaya nga di ba, pag nagpe-pray tayo, nire-rebuke natin yung mga panghihina, panlalambot, kasi ang sinasabi dito, kung alam mo daw, if you know that fatigue is not medical, hindi ka naman nanghihina dahil may sakit ka. Hindi rin dahil parang nakapagpahinga ka naman, ang tagal na ng tulog mo, pero pakiramdam mo pa rin, pagod ka. Tapos nabayaran mo naman lahat ng bills. Lahat naman, okay yung mga nangyayari. Pero pakiramdam mo pa rin, hinang-hina ka, pagod ka. Ibig sabihin, witchcraft assignment na yun. Sabi nga, there are other times na sabi niya kasi si Jonas Clark, pag nagpipreach siya, yung mga grabe yung mga mga preaching tukol talaga sa mga Jezebel, ganyan, yung mga spiritual warfare talaga. After daw niya mag-preach, talagang may spiritual warfare kasi kailangan daw niya lumaban kasi sabi niya, may mga demonic assignments na sinasabihan siya na wag na mag-preach, wag na ituro yung mga ganun. Ayun. Pero ayun nga, na may mga ganyan talaga mga pagkakataon. Lalo na kunwari sa mga umacting na mga hell, tungkol sa hell, di ba? Papansin nyo talaga na may mga attack, di ba? Kasi kailangan talaga tapatan ng prayer yan. Kasi nagagalit yung demonyo na napakita natin sa mga tao yung hell. Di ba? Kahit kunwari, yung movie nyo, ilan ang pwede makanood nun, di ba? Na pwedeng mabago buhay nila. At piliin nila na maligtas, di ba?
Kaya yung para mga ganon na may mga ano talaga, kaya nagagalit yung kaaway sa ganon. Sabi, at ito yung mga tanong para ma-check nyo yung sarili nyo kung nakaranas kayo ng ganon o nararanasan nyo to. Kapag ikaw ay nagdarasal o nagpe-pray, sumasakit ba ang iyong katawan o nagkakaroon ka ba ng sakit ng ulo? Nagkasakit ka na ba na pagkatapos ng konfrontasyon sa isang tao na nakikipaglaban sa'yo sa spiritual na paraan? Yung parang may kinire-review ka or may kinakausap, nire-review o pinagpe-pray na parang alam mo may battle, may spiritual na battle. Yan, naramdaman mo ba yung parang gano'n na nagkasakit ka dahil sobrang lakas ng power? Tapos sabi, pakiramdam mo ba ay pagod ka sa halos lahat ng oras? Yan, hindi na sa Panginoon yung ganyan. Tapos sabi rin, ang iyong mga emosyon ba ay pabago-bago? Parang roller coaster. Dumaranas ka ba ng depression? Sabi, tas naranasan mo na ba ang spiritual na pagganti? Pag sinabing spiritual retaliation, ayun nga yung, di ba ginalit natin yung kaaway sa paglalabas ng Hell is Real? O kaya, dahil nag-fasting ka, basta may mga achievement ka para kay Lord, mararamdaman mo na may spiritual retaliation. Kaya sinasabi natin, di ba, tinuturo namin sa inyo na every time na meron tayong matagumpay na nagawa para kay Lord, dapat after nun magpe-pray tayong mabuti. Hindi yung natulog ka na lang, hindi ka na nag-devotion. Kasi merong tinatawag na spiritual retaliation, nagagalit yung kaaway doon. Kaya kailangan ipag-pray natin, isil natin yung mga salvation, isil natin yung mga victory na ginawa ng Panginoon. Kung hindi, di ba, yan, pwedeng makaranas ka ng ganito. At yan, spiritual, witchcraft powers yung ganyan. Tapos 7 naman, time consumers. Yan, paraan din ng kaaway yung ubusin oras natin. Yung bagay na dapat 30 minutes lang, naging 3 oras. Yan yung mga padala ng kaaway para ubusin yung oras mo. Yan, dapat 20 minutes lang yun, pero inabot na ng 5 oras. Yan. Ito yung mga taong time consumers. Yung parang lagi mga tao sasabihin nila na, wag muna, mamaya na. Kaya nade-delay ka na sa dapat mong gawin. Sabi nga dyan, a subtle weapon of witchcraft ay yung time thief. Sabi, witchcraft controllers spend abnormal amounts of time with their victims. Ito yung sample. Ang babaeng inuubos ang lahat ng free time ng mga kaibigan niya. Ang lalaking masyadong nakakasakal sa girlfriend niya dahil sa sobra-sobrang atensyon. Yan, parang kailangan ako lagi. Yan. Ang tatay na laging sinusundo ang anak niyang may asawa tuwing day off nito dahil sa paulit-ulit na emergency. Yan, ang mister na sobrang kung magpabisi sa misis niya, kaya wala na itong time para sa iba. Ang believer na gustong kausapin si pastor every week para lang ulit-ulitin ang mga dati ng topic. Ang teacher na masyadong nilulunod ang estudyante ng kakatutor. Ang friend na ayaw na umuwi. Ang boss na laging pinapatawag ka sa office niya para lang makaupo at makinig. Ayan. Kaya nakaisip ba kayo ng mga taong inuubos oras nyo? Ayan, witchcraft, rin yan, power. Sabi dito, witchcraft will go out of the way to control and waste your time. It's not a natural thing, it's a spiritual thing. Kaya, yun nga, di ba? Sa church nga rin daw, may mga spirit of witchcraft na inuubos din yung oras ng ibang tao. Kagaya ng halimbawa sa pastor nga. Yung parang bago mag-preach yung pastor daw, biglang mag-o-open ng something ng conversation ng isang tao para guluhin yung si pastor, ganun. Kaya yan, isa rin yung parang isang panggugulo din o pag-uubos ng pangkukuha ng oras. Yan, sabi niya dito, kaya ito yung tanong para ma-check nyo yung sarili nyo din. Meron bang gumugugol ng sobra-sobrang oras sa'yo, personal man o sa telepono? Yan. Meron bang patuloy na umaabala o humihingi ng iyong oras, lalo na kapag dapat ay nasa simbahan ka na? Kaya ka pala laging late kasi yung tao na to, dapat maaga ka sa Sunday school, pero yung tao na to lagi ka na, wag muna, o kaya nasa prayer meeting ka na dapat, pero yung tao na to, dito muna tayo, tambay pa muna tayo, mga 1 oras pa. Mga ganun. Kaya yan, mga gantong mga bagay. Kaya sabi rin, napansin mo na ba na ang taong gustong makipag-usap sa'yo, tungkol sa spiritual na bagay, ay sa mismong oras na kung kailan seryoso ang gagawin mo, o may ministry ka na gagampanan. Sino sa inyo may acting ka na nga lang ng hell, di ba? May nangaano pa sa'yo, di ba? O kaya may mga importante ka gagawin, magpe-preach ka na, mag-evangelize ka, biglang may mga abala pa sa'yo. Ayun yung mga tinatawag na time wasters. Tapos number 8, diverting attention. Ayan, sabi rin, witchcraft is a master of diverting attention away from itself by turning it toward you. Parang kunwari, siya talaga yung may problema, pero
ibabalik ta rin niya, ituturo niya na ikaw. Ikaw nga yun kaya nga nagkaganon dahil sa'yo Di ba? Yung parang, ang magiging baliktad na ikaw na yung may problema, hindi siya. Dinadivert niya, pinabaliktad niya yung Tsaka rin yun, kasama na rin dito yung distraction. Na, pati yung mga distraction, rin yan, witchcraft power din yan. Para yung attention mo hindi mailagay dun sa tamang maano. Tas sabi rin dito, people operating in witchcraft are masters at taking the focus off of them whenever they are about to be discovered. Parang nga binabasa ko kasi ito, may naalala akong tao na, ayun nga na, parang hindi ma-discover yung ginagawa niya. Parang i-distract niya yung mga tao sa ibang bagay. Ganon. Tapos sabi, they shift the blame rather than taking the responsibility for their wrongs. Kahit nawala na nga siya sa church yung tao na yun, parang never siya nag-sorry sa mga ginawa niya. Para sa kanya, yung tao daw na may ganito, yung hindi niya aaminin na may mali siya. Lagi niya sasabihin na, kayo yung may kasalanan. Parang ganon. Sabi dyan na, they never manifest any true repentance or humility. Hindi talaga sila nagsasorry, kundi laging sasabihin nila, sila yung may kasalanan. Kaya ito yung question, sabi, pakiramdam mo ba na ang lahat ay kasalanan mo? May kilala ka bang tao na pakiramdam niya ay wala siyang ginawang masama pagkatapos kanyang abusuhin? Lagi mo bang sinisisi ang iyong mga problema sa ibang tao? May mga taong nagsabi na may mga tao ba na nagsabi na humingi sila ng tawad sa'yo pero alam mong hindi sila sincere? Ayan, kaya yun yung mga sample ng mga ganon. Tapos number 9, legitimate associations. Ito naman, yung mga tao na para hindi mo sila paghinalaan, dinidikitan nila yung mga taong may good reputation. For example, lahat ng mga magagaling sa Bible, binabanding nila ako, ina-close nila para hindi sila mahuli na parang peke, ganun. Sabi dito, they often give themselves away by excessive name dropping. Uy, si pastor nga, close ko yan Si ate ganito, close ko to. Yan, parang parang may kilala kasi akong ganito na lahat ng mga kinakaibigan niya, para yung pala, sa dulo, malalaman mo ganun pala. Parang nung nabisto siya, hindi mo akalain. Kasi ang puro ka-close niya, parang malalalim sa Bible. Parang kagaya nga dito sa Acts 8, yung sa Simon the Sorcerer, na dumidikit siya, di ba? Dumidikit siya kala Peter. Pero nirebuke siya ni Peter kasi alam ni Peter na iba talaga yung motibo niya. Di ba? Parang gusto niya lang na sumama-sama doon para ma-identify na powerful din siya. Ganon. Tapos, number 10 naman, yung carnal soul ties. Ang witchcraft din ay gumagamit ng soul ties para ma-hook nila yung mga biktima nila. Kasi kapag yung emosyon mo na cling na doon, nadikit na, magkakaroon na siya ng control sa'yo. Sabi nga dito, if they can form a soul tie with you, then you can they can control you. Halimbawa din sa kunwari, alam niyo yung mga carnal soul ties, ito yung mga tao na hindi niyo dapat naging close. Kunwari, yung ex na, dapat hindi mo naging ex to. Dapat hindi mo siya nakilala kasi dinamage niya pala buhay mo. Ganun. Parang, ilang tao yung nagkaroon ng boyfriend o girlfriend na ganito na dapat hindi niya nakilala yung tao na yun kasi grabe yung damage na ginawa sa kanya after niya makilala yun. Kaya, di ba meron pa nga iba, kunwari, napanood ko dati sa YouTube na nakipag-date siya sa isang lalaki. Parang yung date na ngayon lang, tawag dun, one night, o parang ganyan. Na, nung araw na yun, pinatay siya ng lalaki. Yung parang ganun, isipin nyo, kung hindi niya nakimit yung tao na yun, dapat buhay pa siya. Tapos marami ring mga tao na dapat hindi mo nakachat tong tao na to Kasi ito yung sinasabi rin ni Perry Stone dun sa nakaraan niyang video na ang dami, yung parang warning niya daw sa mga kababaihan. Kasi ngayon daw, ang dami daw mga babae na kunwari may asawa yung babae na yun. Tapos may nakachat lang, kunwari may nakachat sa TikTok, sa Instagram o Facebook, nagka-chat-chat sila, tapos kahit may asawa siya, iniwan niya yung asawa niya, para dun sa nakachat niyang yun. Parang ayun daw yung mga siguro kaya na-share ni Perry Stone yun kasi ang dami niya rin sigurong kakilala na ganun. Kaya mag-iingat tayo sa mga carnal soul ties na dapat pala hindi mo naging best friend tong tao na to. Dapat hindi mo siya naging kaibigan. Pero nung padala pala ng kaaway yun para mapalayo ka kay Lord. Di ba may ang dami rin natin ganyan, mga kabataan na
naging boyfriend si ganito, pinaglaban niya yon, nawala siya kay Lord, iniwan din siya. Ganun parang mga parang ginulo lang buhay niya. Kaya ang tawag dyan, carnal soul ties. Sabi rin dito, yun nga na, kaya we pray na lahat ng mga abnormal soul ties ay mabroken lahat in Jesus' name. 'Di ba? Meron kasing mga positive na soul tie. Halimbawa, yung airplane na bumagsak. Tapos, yung mga survivor, nandun sila sa isla, tapos nagbanding, banding, hindi banding, kasi kailangan nila ng pagkain, mag-survive sa buhay. Ang tawag doon, nagkaroon sila ng positive na soul ties, kasi sa hirap at ginhawa, ininim nila yung buko, yung parang alam niyo yun, nagawa sila ng lambat, ganyan gawa sila na ganto, tirahan. Parang nagka-banding sila dahil sa pangyayari na yun. Good na banding yun, healthy banding. Pero meron kasing mga masamang soul tie, kagaya nito. When you have sexual relations with someone, kunwari, yung mga sex, di ba, yung ngayon, kahit ano na lang yan, kahit ngayon mo lang nakilala, meron na agad nangyayari. Kasi yung mga prostitution, di ba, mga ganito. Na yung sa mga sexual relation, nagkikreate agad yan. Yung dalawang tao na yon na nagkaroon ng sexual relation, nagkikreate niya ng soul tie automatic. Kaya yung di ba parang sinasabi na kunwari sa semento, pag tinanggal mo yung na gano'n, hindi mo na matatanggal pala, di ba? Yung kahit na pagtanggalin mo yung sobrang madikit, hindi na yun magiging gaya ng dati. Kaya parang ganyan, lalo na yung iba't ibang mga sex partner, nagke-create sila ng maraming mga soul tie. Ibig sabihin, iba't ibang mga demonyong spirito, yung nanatili sa tao, sa mga gano'n. Kasi, ang healthy lang na soul tie, yung mga inside marriage, yung kasal talaga. Pero kapag hindi kasal, nagke-create yun ng unhealthy soul type, yung negative na soul type. Kaya yun, di ba na, sabi dito, I know of times when, parang may mga positive din na soul tie. Halimbawa, yung burol, tinabihan mo lang yung kaibigan mo, kina-encourage mo siya. Nagke-create na automatic yun ng positive, di ba, na soul tie. Pero kasi may mga negative na soul tie na ang paraan nila, bakit nila kino-close ka, para i-manipulate ka. Kino-close ka para araw-araw baon niya, bibigay mo. Ganon. Para solve na yung baon niya. Araw-araw, lalo kang kino-close ka, yun pala, sa dulo, kukunin pala yung cellphone mo. Ganon. Parang may mga ganyan, mga iba't ibang mga soul ties na, ba't ba ako kino-close ng tao na to? Kaya, di ba sabi nga daw, hindi naman talaga lahat dapat papasukin natin sa circle ng, yung parang pinaka-closest sa buhay natin. Pipiliin mo rin kung, kasi alam niyo ba, hindi ko alam kung ganun kayo, pero ako nakakaramdaman ako ng ganun. Yung parang pagpasok pa lang ng tao, alam ko agad kung may mabigat na aura. Alam mo agad kung, parang may ilaw na red. Mag-ingat kayo sa tao na to, parang ganun. Kasi ganun kapag siguro pag, parang nag-intercede. Alam mo agad kung peke itong tao o kaya mabigat, ganyan. Pero kahit ganun kami, kasi sinabi rin niya na sa mga pastor daw talaga nire-reveal din yung mga ganito. Yung parang may nakikita yung mga pastor na hindi nyo nakikita kasi nire-reveal sa kanila ni Lord. Kaya kahit dati, duda na ako sa mga tao na yun, pero syempre dahil pastor ka, parang willing ka na, sana Lord, baguhin mo pa sila, ganun. Pero lagi nangyayari sa dulo, tama pa rin ako. Yung parang tama na kahit naging mabuti ka sa kanila, na pinag-pray mo na maging magbago sila, pero sa dulo, lumabas pa rin talagang katotohanan na nagpapanggap lang sila. Tapos ang dami nilang mga ginawang kung ano-ano. Ganon. Kaya, ayun nga. Kaya dapat, kaya yun, mag-iingat tayo sa mga ganon na pwedeng, sa mga taong papapasukin natin sa buhay natin. I-check mo kung ito ba ang tao na to galing, ay parang gusto, kalooban ba ni Lord na maging close ko to? Kasi baka pagsisiyan mo kung hindi mo diniscern. Kaya ito yung question po dito. Sabi, naibigay mo na ba ang iyong emosyonal na koneksyon sa isang tao na ginamit yon upang manipulahin ka? Di ba kagaya niyan, may mga nagsasabi na, sige, pag hindi na tayo nagbanding, ganito gagawin ko sa'yo, isisiwalat ko lahat ng mga mo, mga Ayan. Tapos sabi, nakilala mo na ba ang taong sinusubukang gawing importante ang sarili niya sa pamamagitan ng reputasyon ng iba? Uy, close ko sila, ganyan. Yung parang babanggitin niya yung mga tao na to para niya yung sarili niya. Tapos may kilala ka bang tao na ipinapahiwatig na bahagi sila ng isang organisasyon sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga pangalan? Yung Hembler Mendez, kilala niyo ba yon? Close ko yan. Yung parang, sa yan, ganyan-ganyan. Parang may mga
may mga naalala rin kasi akong ganito, yung ginagamit yung sendalite para makaganyan, ganyan. Ayun, kaya may mga ganun mga ginagamit din yung kaaway. Kaya ito po yung shortcut, yung summary. Weapons ng witchcraft, yung number 1, chaos, confusion, and fear. Kung naranasan nyo yung ganyan, pati mga doubt, unbelief, di ba lahat ng yan ay gawa ng kaaway. Kaya kailangan i-rebuke natin. Hindi kalooban ni Lord na magulo isip natin. O nagkakaroon ng mga awayan, kailangan i-rebuke to. Pangalawa, yung separation through isolation, yung laging hindi uma-attend, humihiwalay, kailangan solo lang siya. Yan. Kasi pagka lagi tayo mag-isa, mas lalong pinanghihina po yung faith natin, nalalayo tayo kay Lord. Tapos kaya dapat sa bawat number na yan, meron tayong verse. Ano yung mga verse sa Bible na gagamitin natin panglaban, di ba, sa mga pangdaraya ng kaaway. Tsaka yung loss of identity, old sickness, symptom, yan, at yan, lahat yan, weariness and fatigue, i-rebuke natin lahat ng mga bagay nito. Kaya, tandaan din natin to plead the blood of Jesus. Di ba na, sabi nga, verbally plead the blood of Jesus over yourself, na ipakover mo yung sarili mo ng blood ni Jesus para malinis yung isip mo sa kung ano-ano mga bagay na nagpapadumi ng isip natin para marinig natin yung boses ng Panginoon. At sabi nga dito, di ba, alam naman natin na kapag binabanggit natin yung blood ni Jesus, talagang nanginginig, gumugulong yung demonyo. Hindi niya kaya yung pangalan ni Jesus at dugo ni Jesus. Kasi sa dugo ni Jesus tayo luminis, di ba, sa mga kasalanan natin. Tapos sabi, may nabanggit din siya dito na beware of transference of spirit. Sabi din, kasi di ba, pag nagli-lay hands tayo, kung ano yung spirito na meron sa tao, napupunta rin dun sa tao. Kaya kunwari, kung anointed ka, pag nilihans mo to, ma-anoint din yung nilihans mo. Sabi dyan, don't let crazy people lay hands on you to pray for you. Wag mo ayaan daw na, yan ba, yung tao na to parang, ganito to, pas i-lay hands ka. Baka kung ano sabihin yan, di ba? Kunwari, kung yung nag-lay hands pa sa'yo, galit sa'yo. Baka kung ano yung sabihin. Pero pag mga ganitong mga pagkakataon, bago ka magpa-lay-hands, ipa-cover mo muna yung sarili mo ng blood ni Jesus. Kahit nga ako, pag nagli-lay-hands din ako, papakover pa ako ng blood. Kasi pagka may covering ka ng blood, protected ka. At sunod, yung repent and come to God in prayer. Yan. Pero baka naman pag mamayang, pag nag-prayer partner tayo, huwag mo ko i-lay-hands. Huwag naman parang sa ikaw, sa sarili mo, nagpapakover ka ng blood lagi. Para kung ano man yung meron sa kanya na hindi okay, hindi papasa sa'yo. Ayan, sabi nga, repent and come to God in prayer. Siyempre, kung may mga kasalanan di tayo nagawa, kailangan natin na hihingi ng tawad to. Tsaka kung nararamdaman nyo yung mga ganong mga sa 1 to 10 na yun, may mga naranasan kayo doon, kailangan talaga lumapit tayo kay Lord kasi wala namang ibang makakapagpalaya sa atin kundi power ng Holy Spirit, di ba? Na kaya, lalo na kung marunong kayo mag-pray in tongues, yun talaga yung makailangan. Mag-tongues talaga tayo. Be filled with the Holy Spirit at be strong in the Lord and in the power of His might. Na, di ba kapag lalo tayo nagpe-pray in tongues, doon natin nararanasan na mas lalo tayong malakas sa anumang mga gawa ng kaaway. Kaya, tsaka napakahalaga rin na meron nga daw tayong pastor, meron tayong church. Kasi, kapag meron kang church na belong, meron kang spiritual covering. Ano man yung attack ng kaaway, hindi niya magagawa sa'yo. Kasi part ka ng church eh. Tsaka yung nakalimutan ko. Basta yun yung parang dahil nga, yung parang hindi makakagawa yung kaaway. Kasi, yung verse na submit to God, resist the devil and it will flee from you. Yung word na submit to God na yun, ayun yung, paano ka makakapag-submit kay Lord? Siyempre, kung nasa ka rin, under ng church, di ba? Nagpapa-under ka rin ng leadership. Ganon. Kaya, ayun nga yung kailangan, dapat lagi tayong mati ng mga gawain. Kasi, mas lalong pag mag-isa tayo, di tayo makakalab, mapiling mamahina ka. Ayan, kaya, sabi rin dito, tsaka yung mga words din natin, kapag alam nyo ba, yung mga pangit na mga salita, yung mga negative, may sakit daw si ganyan, parang ano yung pakiramdam ko, parang may gulo sa ganito. Parang kapag yung negative daw na mga words na yun, pinapasa pa natin na pinapasa, nagiging messenger daw tayo ng witchcraft. Diba? Kaya dapat wag natin ipasa yung mga hindi magagandang yung parang hindi magagandang mga salita na nagdudulot pa ng kundi dapat ang kinoconfess natin yung word of God talaga. Diba? Kaya ngayon, yun yung kahalagahan, bakit dapat tayo may Bible? Ba't tayo nagme-memorize ng verses?
Kasi 'di ba kapag panahon na ng dinadaya ka ng kaaway, dapat ilabas mo na yung sandata mo. Ano yung sandata natin, 'di ba, yung Bible. Yung sa full armor of God, 'di ba, na yung Bible, yun yung pang ano natin, parang espada na papatay dun sa lahat ng mga demonyo at yung mga nandideceive sa atin. Kaya kailangan na ibalik natin yung kailangan pag may binanggit sa'yo na nakakahiya ka, dapat hindi ka na lang sumali dyan. O anong panglaban mo sa kaaway? Hindi. Ginawa ko yun para kay Lord, for the glory of God yun. Ganyan. Dapat meron kang sasabihin, di ba? Para hindi ka madaya. Kung hindi, magiging malungkot ka na lang, madadaya ka na. Dapat nga, hindi ko na ginawa yun. Ganyan. Yan. Pero kung para kay Lord yun, di ba? Dapat magpuri ka sa Panginoon, di ba? At ayan, tas kaya ito yung prayer po natin. Kaya tandaan niyo po, prayer pa rin yung pinakapanlaban natin. Kaya mamaya, kung marunong kayo mag-pray in tongues, habang nagtatangs tayo, imagine niyo yung parang kunwari nakatali ka. Kung nakatali ka ba, may hina-hina ka lang pray, di ba? Kailangan talaga, hindi daw pwede na weak yung prayer natin. Yung parang ang hina natin. Kundi, talagang habang nagpe-pray po tayo, yung parang lumalaban tayo. Kunwari kung may gapos man yung kaaway, di ba, yung mga witchcraft power na yun na 1 to 10. Yung parang alam mo yung paano matatanggal yung tali. Matatanggal ba yun na ganun ka lang? Ayaw eh. Di ba kailangan talagang lalakasan mo? At sa parang imagine mo kung nakakulong ka man, yung parang yung rehas, i-stretch mo gano'n para makalabas ka. Di ba? Yung parang gano'n na hindi ka papayag. Kaya dapat, pag mga alam niyo yung pinapalaban tayo ng Panginoon, hindi tayo dapat maging weak lang sa prayer, kundi ilaban mo yung sarili mo na hindi ako payag na ang gulo ng isip mo, ang gulo ng tapos may mga awayan, may mga gantong attack yung kaaway, kundi dapat nilalaban natin yun. Kaya sabay-sabay po natin isabihin to. 1, 2, 3, go. Father, in the name of Jesus, first of all, Lord, I repent for allowing some of these controlling spirits to operate through me. So now, Lord Jesus, please forgive me as I forgive others who have been used by witchcraft in my life. Today, I choose to walk in love of Christ and release them into your favor. So Lord, Father, in the name of Jesus, I take authority over the spirit of witchcraft and its weapons, and I bind them now and forbid them from controlling me in Jesus' name. So Lord, I declare right now in faith, I have victory over witchcraft. Thank you, Lord, for giving me this discernment and to walk in the liberty and fullness of Christ. In Jesus' name, amen. Yan. Kaya mag-worship naman muna tayo. Mamaya na tayo.